Ito ang POGScast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Magandang araw. Ito ang POGScast, usapang malinaw at may malasakit para sa kalusugan ng bawat Pinay. POGScast, Let's Talk Pinay. Ako si Dr. Richard Ronald Cacho o Doc Catch. Ako ang magiging POGScaster sa episode na ito. Ngayon kasama natin ang mga eksperto mula sa Philippine Society of Climacteric Medicine. Nandito si Dr. Agnes Soriano Estrella at si Dr. JC Almaria. Hello, Doc. Good evening. Punta na tayo sa basic, no? Yes. Na pinaka-basic. Ano nga ba ang menopause? Ang menopause, ibig sabihin nun, dire-diretso 12 months na walang regla na ang isang babae na dapat nasa tamang edad. So usually yan, mga 45 years old and above. And usually, hindi na yan kailangan ng mga laboratorio, no? Kasi clinically diagnosed. So, walang laboratorio, hindi kailangan magpa-ultrasound para masabi na menopause na ang isang babae. Mamaya pag-usapan natin yung mga yung mga laboratory na Oo, yan. kung may kailangan. O kung may kailangan. Lahat ba ng babae ay nagme-menopause? O may mga exempted dyan? Actually, wala, sir. It's really the endpoint, no? So, meron tayong pagkabata, ang mga babae magsa-start magregla, ang kaduluduluhan kung saan padulo o paend ng ovarian activity na tinatawag, yun na po yung menopause. No? Pero tulad po ng sinabi ni Dr. Agnes, meron po siyang edad na hindi lang iisang edad na pag 50, lahat menopause na. So, it differs o nag-iiba-iba siya from one woman to another. Napag-usapan natin yung mga edad na yan. Kailan, Doc Agnes, kailan ba natin masasabi na nagme-menopause na isang babae? May ano ba? Kasi sabi nila, 52 yung alam ko 52. May edad ba talaga? Depende yan kasi sa genetics eh. So parang nung pinanganak ka, tinadhana na ng Diyos So, kung tatanungin kailan. ko bang tatanungin ba na isang babae kung anong edad ng menopause ng Oo. Pwedeng ma-estimate na niya. Pwedeng ma-estimate base sa menopause, sa age ng menopause ng nanay niya o kaya ng nakakatandang babaeng kapatid. So, hindi siya yung katulad ng sinasabi dati na kung maaga kang nagkaroon ng regla, maaga ka rin magme-menopause. Walang kaugnayan sa kung kailan ka nagregla. So, yan yung pinakamagandang, pinaka-accurate na way to know kung approximately what age ka magme-menopause. Tanungin mo ang nanay mo. Tanungin ang nanay ko. Kasi genetics nga kasi siya. Pero merong mga factors, sir, dan kumbaga napapadali ang menopause kahit na yung inanay mo ay maaaring ang edad niya ay 50, pero kunwari, kayo po ay naninigarilyo, so merong mga certain na mga lifestyle na pwedeng mag-change nung edad ng menopause. Yung stress. Stress, Pwede ba siyang magiging factor din? ang stress kasi po not strictly speaking, but yung mga talagang may mga pag-aaral na sabi na may link sa maagang menopause, andyan po yung smoking, no, Dr. Agnes? Kahit na nag-quit ka na, meron pa rin po yung effect dun sa pagpapaaga ng menopause. And kahit po kung saan kayo nakatira, geographic, no? Ang mga Asyano po mas early po mag-menopause kumpara sa mga Europeyano or mga American. So, meron mga iba-ibang determinants po ng age of menopause. Pero globally, yung parang tinatawag na mean age ng menopause, around mga 48 to 49 years old. Ano pa yan maliban sa lifestyle at saka geographic, ito importante sa'yo bilang oncologist, yung mga nag-chemotherapy, yung mga nag-radiotherapy. So yung mga yan, mas maaga din ang kanilang menopause. Kapag ba natanggal ang ovary, menopause ang tawag doon? Actually, that's a good question, sir. No? Yung binanggit namin kaninang definition ng menopause na isang taong walang regla, yun yung natural menopause. Pero meron pong secondary menopause, o hindi tawag na iatrogenic menopause. Tulad na nabanggit nyo, kapag na-ooperahan po ang isang babae, particularly po ang mga ovaryo, pag natanggal for Kailangan yung parehong ovaryo, no? Magdudulot po yun tinatawag na surgical menopause. And yung nabanggit po ni Dr. Agnes kanina, pag nag-undergo ng chemotherapy or radiation, na pwede pong makaapekto permanently ng ovarian activity ng isang babae, isa po na naman po itong halimbawa ng secondary menopause.
may naririnig kasi ako na kapag maaga ka raw magregla, mas maaga ka rin daw bang mag-menopause? Yun, hindi yun totoo. Ay, talaga? Walang kinalaman kung kailan ka nagkaroon ng regla. Ibig sabihin, hindi ito simpleng math equation lang. Walang formula yan. Wala. Hihintayin mo lang kung kailan ka talaga magme-menopause. Pero magkaka-signs na yun, sir. Correct. May mga signs na yan, may mga nararamdaman ng babae na maaaring malapit na ang kanyang menopause. Halimbawa, ang unang-una na dahilan kung bakit pumupunta ang mga pasyente sa atin, tapos marirealize na baka nag-umpisa na ang menopause, yung changes sa kanilang regla, maaaring nagiging mas hindi na madalas, no? Nagsiskip na ng buwan o kaya naman kumukonti na yung amount ng regla nila. So yun ang unang-una, and it can happen years and years bago do sa actual menopause. 5 to 8 years before the menopause, maaari na nilang maramdaman yung changes sa kanilang regla. Siguro ang isa pa yung hot flash. Kasi kapag sinabi nilang menopause, yung hot flash, yan ba yung una mong mararamdaman? Ano ba yung mga simptomas ng menopause? Okay. So, tulad ng nabanggit po ni Dr. Agnes, meron kasi pong stage bago mag-menopause. Yun po yung tinatawag na perimenopause or yung menopause transition. So, bago pa man din mawala ng tuluyan yung regla na 1 taong walang nagre-regla, maaari na po nila talagang maramdaman yung mga pagiging irregular ng regla and yun nga nabanggit nyo, hot flush. No? Yung hot flush, I'm sure maraming nakakaramdam sa mga Pilipino niyan kasi it's very common. Maaari silang makaramdam ng matinding init na pwedeng magmula sa dibdib, tas aakyat papunta sa lieg at saka sa muka. It can happen po several minutes, and then pwede po yung paulit-ulit na episode sa isang araw. And pwede po siyang magtagal ng a few years. Some, very severe po, malala, umaabot po rin ito ng 7 to 10 years. So, iba-iba po yung severity ng hot flush at hindi lahat nagkakaroon. Pero base sa mga datos, common po yan sa mga Pilipino. No? Yeah. Mainit sa atin eh. Paano masasabing hot? Ano nga ba ang hot flash? FLA o FLU? Pareho. Pareho. Can be pwede any. yan. Yes. Balik tayo. Ang mainit ang panahon natin, kagaya ng sinabi ko, paano masasabing hot flashes to o naiinitan lang? Alam mo, yung mga pasyente, ang common na sasabihin lang. Mahirap kung nasa mainit ka na, no? Kasi pinagpapawisan ka. Pero ang common complaint ng mga pasyente, kung nasa aircon sila, naka-jacket lahat ng mga kasama nila, pero sila nagpapaypay, tumatagaktak yung pawis nila, tapos biglang mahihiya sila kasi, ay, hindi pala mainit. Kasi pagkatapos noong perspiration, biglang ang lamig. And it lasts only for a few minutes, mga 5 minutes yan. Kaya siya flash. Kaya Yes. sa flush. Yes. Flashers. Minsan sinasabi ng mga pasyente ko rin parang ang gusto kong magbabad sa harap ng ventilador o Yun, ganun yun. aircon. Mga ganyan. Ganyan yung mga hot flashes. Yeah, tapos Yes. bigla na lang ang lamig pala. So hot flash, hot flashes lang ba ang symptoms ng menopause? Kasi ang hot flush po, part po siya ng tinatawag na vasomotor symptoms. No? Maliban dun sa hot flush, yung babae pwede rin makaramdam ng matinding pawis, usually sa gabi. No? We Night call that sweats. night sweats. No? And dahil sa night sweats, isa yun sa mga nagiging factor kung bakit may disruption sa pagtulog. Di ba, Dok? May patients tayo na pupunta, Dok, hirap po ako makatulog. Or ang aga-aga kong gumising or hindi ko maramdaman na rest po ako kahit nakatulog po ako ng certain number of hours. So, isa sa mga common problems din po ng menopause, ang sleep disorders o hirap sa pagtulog. No? Meron pa. So, syempre, hindi na sila nakatulog buong gabi. Gising sila ng gising, pawis na pawis sila paggising nila. So, pagdating ng araw, irritable na yung mga yan. So, irritable. Moody. Kaya, di ba, parating sinasabi, ayan na, nagme-menopause na siya kasi mas sungit na So, siya. totoo pala yan pag irritable. Oo, pero may scientific basis. Kasi nga, hindi sila nakakatulog ng mabuti. Pagkatapos hot flashes, it bothers them. Nakakahiya, di ba? Kaya kumisan irritable sila kasi yun nga, it affects their quality of life, nakakaapekto sa pakikitungo sa ibang tao. So, hindi lang dahil sa masungit sila. May basis. Ang isa pa na kino-complain ng mga tao, makakalimutin na. Yes. Makakalimutan. So, ang tawag doon, brain fog. Diba? So, may scientific basis na naman yan. It's all because of
siguro kailangan nating sabihin na ngayon kung bakit nga ba nagme-menopause para may scientific basis tayo, di ba? So it's because of a certain hormone, yung female hormone natin na bumababa at nawawala pagka tayo ay nagme-menopause. So yan yung scientific noon, hindi dahil sa masungit lang siya dahil tumatanda na, irritable na. Kailangan maintindihan natin kung bakit nagkakaganto ang mga babae. So yan, ang nakukuha ko dito ay ang menopause may scientific basis yan. Kasi sa taga-probinsya ako, may mga may mga ine-explain nila sa mga duwende, mga ganyan. So lahat pala may mga Duwende. may scientific basis. Nanuno. Mga nuno, di ba? Nanuno. Yan. So mabalik tayo sa mga simptomas. Ano pa ang mga simptomas? Hot flashes, irritable, o kaya brain Night fog, Yeah. sabi niyo. Dagdagan O ko kaya- po siguro, Doc, yung nabanggit niya about the mood swings, no? Kasi baka ang tingin nila masungit na. Pero vulnerable period din po yung menopause. Hindi lang sungit. Sometimes, no, mataas din actually yung risk for depression, no? Among menopausal women. I think, syempre may mga hormonal changes na po na nangyayari sa katawan niya. Kailangan po niyang mag-adjust. And yung time din, kung kailan ito nangyayari. Kasi this would be the time na maaaring yung mga bata, malalaki na, no, nag-aalisan na sa bahay. No, diyan papasok yung tinatawag na empty nest syndrome. Empty nest Emptiness. syndrome. Yung parang, yung empty. Ano ba ang Tagalog ng emptiness? I don't know, bakante. Bakante. Bakante na yung bahay, wala nang tao. Yun, empty nest syndrome po na tinatawag. And then, dyan na rin po yung mga pagbabago na maaaring, syempre, hindi na siya mag-work kasi nga, retired na siya. And then, biglang mawawalan na po siya ng sinasabing, what is my purpose? No? Yeah. So, these are contributory po, no, dun sa pwedeng pagtaas ng risk ng isang babaeng menopause for depressive symptoms, no. So kaya actually kailangan po talaga natin 'yun ma-take note, no. Because ang mga pasyente hindi po nila yan sasabihin sa atin. Kung alam po natin 'yan, maaari po natin din silang matulungan. Ang napansin ko rin sa mga Pilipina, hindi sila expressive sa kanilang nararamdaman, di ba? At dahil dyan may sasabihin ako. Sige. Ang isa pang symptom, pagka may asawa, nagko-complain na yan. Sino? Dryness. Dryness. Dryness ng babae. Ito ba yung sinasabi na genitourinary Syndrome of menopause, GSM. Yes. Genitourinary. So yan na, no? Kaya another factor kung bakit nagkakaroon ng depression kasi sa mag-asawa, nagkakaroon na ng konting conflict kasi hindi na mapagbigyan ng babae yung hiling ng lalaki tuwing gabi. No? Kasi masakit na, kasi it's very dry. So ayaw na nila yung mga intimacy, yung sinasabing gano'n, ano? So, tapos yung iba naman, nagkakaroon na rin ng problema sa pagdaloy ng ihi nila. Yan yung sinasabi ng iba na bakit parang maubo lang ako, meron ng ibang sumasama na yung ihi ko. So, yung mga yan, factors yan para sa depression ng babae. So, may mga iba pa bang simptomas? Marami, sir, talaga. No? Actually, dami na namin nasabi. Pero I think, Doc, ang madalas din nilang kino-complain, joint pains, no? Yeah. Joint pains, Ay, oo. or frozen shoulder, Low mga back pain, masakit low ang back likod. pains. Oo. Yeah, very common din po yun. Yeah. Ang menopause kasi, parang sabi nila, tumigil na ang pagdurugo. Tama yun, di ba? Correct. Oo. Paano pag may mga spotting pa rin siya? Expected ba na may spotting pa siya o may mga pagre-regla pa rin? Basta natapos na yung isang taon na wala kang regla, di ba yun nga yung definition natin ng menopause. Isang taon na walang regla sa isang babae na nasa tamang edad na ng menopause. So pagka nagkaroon ng spotting, bleeding, whatever form ng pagdudugo, abnormal na yon. Yun yung tinatawag na post-menopausal bleeding. So kailangan na magkonsulta. Magkonsulta talaga. Na? So, may mga pasyente na nagtatanong na, may sakit po ba ako, doktor? So, menopause is not a disease, no? Definitely not. It's a transition. Correct. It's a transition ng isang buhay ng isang babae. Yes. No? So, bakit kaya mas takot ang mga babae sa menopause kaysa sa puberty? Ang puberty kasi parang inaasahan niya ng babae. No, parang excited yung babae na finally dalaga na ako, teenager na ako.
Pero pagka menopause kasi, parang alam mong tumatanda ka na. So, ang dami ng mga sakit na maaaring mangyari kasi yung mga pinag-usapan natin ng mga simptomas, it's just the start. Pero may iba pang mga long-term consequences ang menopause. So, I think yun yung dahilan kung bakit natatakot tayo sa menopause. Nawawala ba ang hot flashes kusa? In some. Ah, Pero talaga? merong iba na kahit na 65 years old na, 66, meron pa rin silang hot flashes. Oo. Pati yung mga symptoms na iba, depressive symptoms, or yung mga pagka-irritable, ganyan, nawawala ba ito? Balik po ako dun sa hot flash, Doc, no? So, actually, yung hot flash, yun yung mga symptoms na pwedeng mawala. Pero ang mahalaga na dapat natin i-point out is, ano ba ang hot flash? Isa lang ba siyang abala o init? Actually, it's not, diba, Doc? Hindi. It's a marker for severe cardiovascular disease na pwedeng harapin nung menopausal patient na naka-experience nung severe hot flash na yon, no? So, based sa mga pag-aaral nakita nila na yung mga babaeng nakaranas na ganito, mas mataas yung risk nilang magkaroon ng mga complicated hypertension, pagkaroon ng pagbara sa mga dugo, sa mga ugat nila, no? Atherosclerosis, at diabetes. Kaya kailangan po itong bantayan talaga. And the best time na bantayan siya is habang maaga-aga pa to prevent these complications from happening. Yeah. And then dun sa iba nyo pong nabanggit na mawawala po ba yung mga depressive symptoms, para pong kinategorize nila kung kailan mo sila mararamdaman. So yung mga nabanggit namin na mga hot flush, night sweats, usually sa simulain po ito nararamdaman, no? Pero pag padulo, merong mga late-term complications ng menopause. Yung mga nabanggit po natin na mga cardiovascular diseases. And then, yung sa depression, it can be the entire menopause, lalo na kung hindi ito ma-address, no? And then, of course, meron pa po siyang ibang effects, no? Diba, Doc, sa bone? Sa bone, pwedeng, ayun, syempre kasama na yung osteoporosis, no? Kaya kailangan talaga yung mga babae na nasasabihan natin na may mga supplements na to protect their bone, may mga exercises to protect. Pero I think ang kailangan nating i-emphasize, kasi siguro nagtatanong na yung iba, no? Ano ba ibig sabihin ng moderate or severe hot flashes? Paano Yes, masasabi? So, ang sinasabi nila, kailangan bilangin yung number of hot flashes mo in a day. At kung yun ay 7 times, to more than 7 times, ibig sabihin at risk ka na doon sa mga sinasabi ni JC na cardiovascular effects. So pagka ganon, kailangan na talaga magkonsulta kasi nakaka-apekto na yun sa buhay mo sa ngayon at may long-term consequences nga katulad ng sinabi ni JC. Interesado ako sa sinabi mo. Kailangan mag-diary sila, no? Kung ilang hot flashes, parang ngayon ko lang narinig din yan, no? Oo. So, 7. Mga 7 and above. 7 and above, at higher risk sila for Cardiovascular problems. So ano ba yung cardiovascular? Sakit sa puso, stroke. So yan yung mga kailangan. Pati nga osteoporosis, sabi nila. Yes. Parang at risk ka for all of these long-term consequences basta matindi ang hot flashes. Yes no? po. May nakita po silang link na mas mabilis po yung pagrupok ng buto sa spine, sa lumbar, tsaka sa ibang mga buto with severe hot flash. So, hindi lang siya basta-basta na mainit. So, sabi nga natin, ang menopause, parang transition lang siya, isang natural na yugto ng isang babae, sa isang buhay ng isang babae. Pero, malalim din pala usapan dahil kailang pagtuunan din natin ang kalusugan ng isang babae during menopause. Yes. Na bone health, ano pa ba yung mga pag-usapan? Bone health, metabolic, kasi meron ng diabetes, obesity, di ba? Yung iba nagko-complain na ng pagtaba, pero actually, a misnomer. Yes. Nakala nila dahil tumataba ako, menopause na. No. It's really because of aging. So, diet is very important. Exercise is important. So, yung dalawang yun, importante na para maibsan natin yung osteoporosis, yung diabetes, yung cardiovascular health. So, importante talaga na ang mga babae, pagka dumadating na sa ganitong edad, magkonsulta na talaga. Kaya nga meron tayong tinatawag, di ba, pagdating ng 40, o executive check-up na yan. Panahon na ng executive check-up.
And it's really because ang daming mga pagbabago sa katawan ng babae na maaaring maganap pagka nandito na sila sa edad na yon. So, kailangan na talaga ng regular check-up sa kanilang doktor. Maliban sa bone health, Metabolic, cardiovascular. Sexual health. Sexual Yes, health. very Yes. important. Importante din yan. At kailangan yung tanong yan ng mga doktor kasi hindi lahat ng mga Pilipino open about it. So kung ikaw naman pasyente, huwag kang mahiya kasi accepted naman yon ng mga doktor na kailangan sabihin mo para matulungan. So dapat hindi tayo mahiyang magtanong sa ating mga doktor sa Correct. lahat ng aspeto ng mga nararamdaman natin. Tama, Yes. no? Tama. Yun. Ang dami ko natutunan din. Kahit doktor ako, marami pa rin ako natutunan. I-recap natin yung mga haka o yung mito or haka-haka ba to o totoo ito. So, menopause, tumaba ka kaagad. False. False. Hindi ka na pwede maging sexually active pag False. menopause ka. Definitely false. Wala ka nang kailangan check-up dahil ano pa lang yan, natural transition lang palang menopause. False. Hot flashes, parang ano lang yan, nasa Pilipinas ka lang. False. False. So, ang menopause pala, alam na natin na ito ay natural na yugto ng buhay ng isang babae. Sabi niya mga 45 years old, pero syempre hindi yung mga approximate age lang siya na pwedeng maging mas matanda rin. Meron din tayong tinawag kanina, nabanggit natin yung surgical menopause. Yes. Kapag naoperahan ka at natanggal yung ovaryo, yun tinatawag nating surgical menopause. Ngayon, may mga babae kasi na nagko-consult din sa clinic ko na parang menopause na siya at a younger age. Minsan, 35 or 38, hindi na siya nagre-regla. Anong explanation doon? Kapag talagang nawalan na ng regla, kasi syempre minsan irregular lang, no? Pero eventually, kapag talagang wala ng regla and less than 40 years old siya, there's a need to investigate kasi may tinatawag po na premature ovarian insufficiency or failure na kung saan parang napabilis yung pagkawala ng ovarian activity. So, may nabanggit nga po kayong mga edad na 30s, meron din po kasing aga ng 20s, no? So, yon minsan meron silang mga problems na simula pa lang nung pinanganak sila, meron na silang mga premature ovarian insufficiency or failure, no? So, ito po yung mga mas nangangailangan na ma-investigate early kasi kung ganito po sila kaaga, nag-menopause, mas mararanasan po nila ng mas maaga lahat ng problema ng menopause. And treatment is necessary for these women, no? So, kailangan hindi Yes. pagsawalang bahala. Yes. Yung mga maagang premature ovarian insufficiency or failure. Yes. Opo. So, yun po, I think dapat ang intindihin nating lahat na sometimes sa mga Pilipino, matiisin, Doc Agnes, no? They wouldn't complain about this kasi menopause lang naman. Pero I think kailangan ma-realize na marami po siyang dulot na problems na pwede pong solusyonan, no? Tsaka yung pagdating sa premature ovarian insufficiency, kuminsan ang tagal nilang hindi nagre-regle. Akala nila irregular lang, Yes. acceptable. Kasi ganyan naman yung nangyari sa nanay ko. Kasi may pagka-genetic din yan, Yes. no? Yung premature. Tapos pupunta lang sila sa iyo kasi they realize, teka lang, gusto ko na palang magbuntis. Paano sila magbubuntis? Di na nga nagkakaroon ng regla. So parang dapat may awareness ang mga pasyente na abnormal to, hindi ako nagkakaroon ng regular na regla. Kailangan siyang imbestigahan kasi yun nga, kung menopause siya talaga, ang daming mga consequences. Imagine mo, 25 ka pa lang, Yes. meron ka ng hot flashes, Correct, no? correct. Nagda-dry up ka na, nagre-wrinkles ka na. So ayaw natin yung ganon. Common ba ang POI? Dapat hindi po, pero as what I'm seeing in the clinics, parang dumadami na po sila, no? So I think, di ko alam if awareness, kasi mas madalas na nagpapa-check up, maaaring ganon. Pero I think it's, yun nga, na dapat alam ng mga kababaihan na ito ang normal at ito ang hindi. Para they can go to the doctors to seek for help, to ask or to clarify if their symptoms are problematic and needs to be assessed. No? Ganda ng episode na to. Ang dami nating napag-usapan tungkol sa menopause, kung ano ang menopause,
na bigyan linaw natin kung anong ibig sabihin talaga ng menopause, ano yung mga type ng menopause na natural, surgical, at may mga variants din or mga deviation or iba sa definition, di ba? Mga premature ovarian insufficiency or failure. Napag-usapan din natin yung mga simptomas ng menopause at yung mga kahalagahan ng pagkonsulta sa doktor na bagamat isang yugto ito sa buhay ng isang babae, pero kailangan din nating laliman yung usapan dyan, kailangan yung kalusugan, may sariling targeted care para sa menopause, ano? Yes. So yan, na-cover na natin, no? Marami tayong na-cover sa menopause. Ngayon, maraming salamat sa inyo. Pero bago kayo pauwiin, magbigay naman tayo ng mga mensahe natin sa ating mga viewers. Ang menopause, isa itong napaka-importanting bahagi ng buhay. It's a transition, sabi nga natin, no? And it's something that all women should accept. Kailangan yan intindihin, lalo na ngayon dahil humahaba na ang buhay ng babae. So, dahil humahaba na ang buhay, ang sabi nga natin, kung ang menopause nangyayari 50 years old, tapos ang haba ng buhay natin hanggang mga 75, 73, ibig sabihin 1/3 of the life of the woman nasa menopause. At ayaw natin na yung 1/3 ng buhay mo, nakahiga ka, wala kang ginagawa, depressed ka. Gusto natin ma-enjoy mo yon. It should be the best time of your life kasi nakapag-ipon ka na, mag-aalaga ka na ng mga apo mo, dapat masaya ka. At mangyayari lang yon kung healthy. So, kailangan matanggap mo lahat ng mga mangyayari na pagbabago, pero kailangan mapangalagaan yung iyong sarili. So, I think ang kailangan nating i-emphasize dito, kailangan magkonsulta para healthy ka, para ma-enjoy yung 1/3 of that extended life. That's a very important point. But to add na lang, Dr. Agnes, no? So, since it's a transition, huwag tayong biglang alagaan yung sarili natin pag menopause. We have to do it as early as we can. Kasi lahat po ng ginagawa natin, it will all lead to that defining moment when we are menopause. And gusto po natin na pag dumating tayo sa edad na yon, we will age gracefully. And we can only do that kung aalagaan po natin yung sarili natin in our midlife before we get to menopause. Maraming salamat, Doc Agnes and Doc JC. Sa susunod na episode, pag-usapan naman natin kung ano ang dapat gawin. So kapag nagustuhan nyo ang episode na to, mag-like, share, or subscribe.